Kritikal sa pamaril ang isang mekanikong senior citizen sa Laguna. Ang suspect na nagpabalik-balik sa kanilang talyer, arestado. Nakatutok si Jomer Apresto. Tadtad ng tama ng bala ang kotseng ito sa talyer sa San Pedro, Laguna. Alas 9 kagabi ng pagbabarili ng kotse at ang lula nitong 65 years old na mekaniko. Ayon sa kaanak ng biktima, ang gunman na inakala pa nilang customer, 4 na beses nagpabalik-balik sa talyer. Hindi raw nila makausap ng maayos ang suspect kaya tinawag na nila ang tsuhing may-ari ng talyer. Pero nang kausapin ng biktima ang suspect, bigla raw siyang naglabas ng baril mula sa bag. Tinanong po ng tito ko, ba't may baril ka? Ang sagot niya po, siyempre may pera ako kaya kung bumili ng baril. Nasa gilid na po kami nun, sir, wala na po kami magawa eh. Ito yung kotse na sinakyan ng senior citizen na biktima nang papunta sana siya sa barangay para magsumbong. Pero habang umaatras ang kotse, bigla raw binaril ng gunman ang likurang bahagi ng gulong nitong sasakyan bago niya tuluyang pinagbabaril ang biktima. Agad na isugod sa ospital ang biktima na kritikal matapos mabaril sa dibdib. Hagip sana ang aktwal na pamamaril sa CCTV na yan pero hindi pa nagbibigay ng kopya ang mga otoridad. Casual lang daw na naglakad palayo ang suspect pero bumalik makalipas ang 30 minuto. Mabuti na lamang at may mga pulis sa lugar kaya nahuli ang suspect at nakuhanan ng customized na caliber 45 na baril. Hawak na siya ng San Pedro City Police at maharap sa reklamong frustrated murder. Sinusubukan pa siyang makuhanan ng pahayag. Ayon sa pulisya, taga Montalban, Rizal ang suspect at hindi pa malinaw kung ano ang kanyang pakay ng mapadpad sa Laguna. Tingin nila, binalikan talaga ng suspect ang biktima. Kasi ano pa to buhay pa yung biktima, so probably baka may ano pa siya, intention. So, chinecheck namin po yun, and chinecheck na namin yung probability na may kasama pa siya doon during sa incident. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. May paghula na rin sa Baguio City sa gitna ng paghahanda sa bagyong Nando. Naka-alerto ang mga otoridad sa mga landslide-prone area. At ang mga turista naman sinulit ang pamamasyal. Nakatutok doon live si John Consulta. John? Pia, naka-alerto na nga ang 13 munisipalidad ng Cordillera Administrative Region bilang sinaasahang epekto ng pagpapalapit na bagyong Nando. Dinatnan namin sa Baguio ang pamilya Favis mula Quezon City na katatapos lang mag-strawberry picking. Sinamantala na nila ang pagkakataon habang hindi pa masungit ang panahon. Kahit alam nilang may paparating na bagyo, tinuloy pa rin nila ang pag-akyat sa Baguio. Kasi sayang po yung booking namin eh. Bawal naman po i-cancel. Stay lang talaga sa hotel pag masama ang panahon. Malayo-layo pa ang bagyong Nando pero mayat-maya na ang pag-uulan sa Baguio City at karatig na munisipyo. Ayon sa Benguet PDRRMO, ipinatutupad ang road closure sa bahagi ng Baguio-Buwa-Itogon Road dahil sa ongoing clearing operations sa landslide na naganap sa lugar. Pero may binuksang alternate route para tuloy-tuloy ang biyahe mula Baguio papuntang Itogon, Benguet. Naka-standby na rin daw ang ilang equipment ng probinsya at DPWH para sa mga landslide-prone areas sakaling kailanganin. Hinihikayat din daw ang pag-aani sa mga tanim na gulay at prutas bago tuluyang sumama ang panahon. Sa ngayon, Pia, ay bahagyang humina itong pag-ulan dito sa bahagi ng Burnham Park dito sa Baguio City. O kaya naman ang ating mga kababayan ay sinasamantala itong pagkakataong ito para pumasyal kasama ang kanilang mga mahal sa buhay habang hindi pa ganap na ramdam ang epekto ng papalapit na bagyo. Yan muna rito sa Baguio City. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, John Consulta. Mga kapuso, alamin natin ngayon ang latest sa Typhoon Nando mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Salamat, Ivan. Mga kapuso, lalo pa pong lumalakas ang bagyong Nando na posibleng ang maging super typhoon. At habang patuloy ang paglapit niyan sa lupa, nagsimula ng magtaas ng wind signal ang Pag-asa. Signal number 1 na po sa Batanes, ganoon din sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, Apayao at ganoon din sa Kalinga. Signal number 1 din dito sa Abra, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur, northern at central portions ng Aurora at
pati na rin sa northern at central portions ng Catanduanes. Mas madadagdagan pa yan habang lalong lumalapit ang bagyong Nando at kapag naging super typhoon nga itong bagyo ay aabot ang pinakamataas na babala sa signal number 5. Bukod po sa mga pag-ulan at bugso ng hangin, maging handa rin sa banta ng malalaking alon at storm surge o daluyong. Huling namataan ang mata ng bagyong Nando sa layong 770 kilometers silangan ng Etiague, Isabela. Taglay po nito ang lakas ng hangin na aabot sa 140 kilometers per hour at yung bugso po niyan aabot na sa 170 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, posibleng dumaan malapit o maglandfall ang bagyong Nando dito yan sa Batanes o Babuyan Islands, Lunes ng hapon o gabi. Martes ng umaga ay posibleng nasa labas naman na po yan ng Philippine Area of Responsibility. Pero mga kapuso, pwede pang magkaroon ng pagbabago sa pagkilos nito kaya patuloy pong tumutok sa updates. Unti-unti nang nakakaapekto yung trough o buntot ng bagyong Nando. Dito po yan sa ilang bahagi ng Luzon. Kita na po yan sa mapa, humahampas na po yung mga kaulapan yan dito sa ilang bahagi po ng Luzon at Visayas. At ito naman po pinapalakas po nito o hinahatak na habagat magpapaulan din sa natitirang bahagi po ng Pilipinas. So combined effects po ng bagyo at ng habagat asahan po natin magdudulot ng masamang panahon. Base po sa datos ng Metro Weather bukas kung kailan may kabi-kabilang protesta sa iba't ibang bahagi ng bansa. Umaga pa lang may chance na po ng mga kalat-kalat na ulan dito yan sa Bicol Region, ganun din sa may Eastern Visayas, Mimaropa, Calabarzon, Western sections ng Central Luzon at ganun din sa ilang bahagi po ng Visayas at Mindanao. Pagsapit naman ng hapon, halos buong Luzon na ang uulanin mula po yan sa may extreme at Northern Luzon, ganun din dito sa may Central Luzon, Southern Luzon kasama po ang Calabarzon at Mimaropa, ganun din sa Bicol Region. May mga pag-ulan din po tayo nakikita sa malaking bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Maraming lugar na ang mag-uumpisang makaranas ng malalakas na buhos ng ulan kaya maging handa po sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila naman, umaga pa lang maulap na po ang panahon at bago magtanghali ay posibleng meron ng mga kalat-kalat na ulan sa ilang lungsod. Pwedeng magpatuloy ang mga pag-ulan sa hapon at maulit sa gabi kaya doble ingat. Pagsapit po ng Lunes, nasa Northern Luzon pa rin at ganoon din sa may extreme Northern Luzon, yung pinakamatitinding buhos ng ulan at kitang-kita po dito sa ating mapa yung lawak ng sakop nitong bagyong Nando. Maulan din sa iba pang bahagi po ng Luzon at ganoon din dito, meron din po mga pag-ulan sa ilang panig ng Visayas at Mindanao dahil naman po yan sa habagat. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.